Ang Barangay Hinebra nga ba ay nalalapit na ang pag-acquire dito kay 6'8 Christian David na free agent na. Sa Setyembre mag-expire ang kontrata nito, so sabihin na natin na ito'y magiging free agent na talaga. At maraming naniniwala na hindi ito magtatagal sa Blackwater at susubukan na itong makuha ng Barangay Hinebra. Dahil sa height nito na 6'8, itong si David ay pwedeng-pwede na gamitin ng Hinebra na kapalit nitong si Jamie Malonzo. Pwede rin itong si David na maging center. So ibig niya sabihin, center at forward makakakuha na itong Barangay Hinebra. At kapag yan ay nangyari, maganda kalalabasan nito para dito sa Gene Kings. Alam naman natin na hindi magiging madali para dito sa Barangay Hinebra yung palitan si Malonzo. Pero talent-wise, pwede nating masabi na comparable at pwedeng-pwede itong si Christian David. Kaya sa tingin ko, ito ay gagawin ng Hinebra ang lahat para makuha ang nasabing free agent. Ngayon, alam natin na hindi basta-basta yan pakakawala ng Blackwater. Pero kung itong ay free agent na, wala na talaga silang magagawa kung ito'y magdesisyon na maglaro na para dito sa Barangay Hinebra. At yan ang nakikita natin na isa doon sa mga pwede na gawin ng Gene Kings ngayon para masiguro na sila talaga ay makakakuha ng tinatawag na kapalit ni Malonzo. At dahil nga ito yung magiging free agent na kinakailangan lamang gawin ng Hinebra, mag-offer ng malaking halaga na hindi kayang tapatan nitong Blackwater. Pag yan ay ginawa nila, sigurado na magiging malaki ang tsansa na itong si Christian David ay pipirma na dito sa Hinebra at magkakaroon na ng solusyon yung frontcourt problems ni Coach Tim Cone. Samantala naman, itong SMB ay merong matunog na balita na baka daw ang bagong coach ng Phoenix na si Willie Wilson ay makipag-trade na agad at mauuna dyan yung pagkuha ng San Miguel dito kay Kai Balungay. Baka daw ang mangyari kay Balungay for Motaw Tuma at isang first round draft pick. Kung sakasakali na matuloy ito, pwede nating masabi talaga na magiging isa to dito sa mga malaking signings ng San Miguel. Dahil si Kai Balungay ngayon ay isa dito sa mga matatawag natin na talagang pwede nating sabihin na top big men sa liga. Pwede itong forward, pwedeng center. Kaya bagay na bagay ito sa San Miguel. Alam natin ang hinahanap ni Coach Leo Austria ay yung big man na merong 3-point shot. Kaya nga pwedeng-pwede talaga itong si Kai Balungay. Ngayon kung iti-trade yan ni Coach Willie Wilson sa San Miguel, sigurado magiging mataas yung asking price nito. So ang pag-uusapan na lamang dito ay kung sino yung pwedeng ibigay ng SMB na kapalit para dito kay Willie Wilson ay kay Balungay. Yan na lang talaga yung magiging magandang usapan na mangyayari dito at masisiguro natin na isa na to talaga dito sa magiging major accomplishments ng SMB kung sakasakali na makuha nila si Kai Balungay. Dahil matatapos na sa wakas yung paghahanap nila ng tinatawag na big man na magiging sabihin natin kasama o kapartner nila pagdating dito sa pagpartner kay Junmar Fajardo. Kaya good news talaga sa San Miguel kung sakasakali nga na makuha talaga nila itong si Kai Balungay dahil magiging isa ng very formidable frontline ang San Miguel kapag nakuha nila ang nasabing big man. Ang TNT Tropang Giga ngayon ayon dito sa mga reports ay naghahanda na para dito sa planong Grand Slam. Kahit nasabihin natin na hindi masaya si Coach Jojo Lastimosa doon sa sinabi nitong si Ronde Hollis Jefferson na gusto niya gusto niya o tumatawag siya sa mga NBA teams para subukan siya sa tryout, ay ganun pa rin ang mangyayari na masisiguro natin na nagre-ready pa rin itong TNT para dito sa Grand Slam bid nila. Kaya nga ngayon kung sakasakali na matuloy itong Grand Slam bid ng TNT, sigurado na magiging front and center niya si Ronde Hollis Jefferson. Pero pagdating dito sa tinatawag na Philippine Cup, dyan magkaka-challenge talaga itong Tropang Giga. Bukod dito kay Ronde Hollis Jefferson, itong TNT Tropang Giga ay magre-rely dito sa kanilang mga local players. Naasahan natin na magiging mas maganda performance ngayon, lalo na at wala nang injury to sila Jason Castro,
si Rain ng Batak at inaasahan na magiging 100% na rin itong si Jordan Heading. Kaya next season, asahan natin na dyan talaga magsisimula yung tunay na Grand Slam bid nitong TNT tropa. Yes, natalo sila nitong SMB, pero umaasa TNT na makakabawi sila dito sa darating na season. At alam naman natin na gagawa ng paraan yan ng TNT tropa at ni Coach Chot Reyes. Ang medyo sistil lang talaga, nagka-injury naman, nagka-ACL to si Poy Eram. So kinakailangan kumuha ulit nila ng isa pang big man na magagamit talaga. So medyo marami-rami yung mga sabihin nating adjustments na gagawin pa rin itong si Coach Chot Reyes pagdating dito sa darating na bagong season. Pero at least importante, healthy dyan yung kanilang backcourt players dahil alam naman natin yan talaga ang foundation ng TNT, yung kanilang backcourt players. At dito natin makikita kung paano gagawin nilang adjustment pagdating sa ganyang bagay. Pero malakas ang TNT. At ang isa pang team na nagpapalakas ngayon ay ang Rain or Shine Elasto Painters. Alam natin na itong si Coach Yeng Giao ay naghahanap ng isa pang big man at meron siyang 2 first round draft picks na magagamit para mag-acquire nito. Ang medyo problema lang ay medyo ang baba nung mga big men na nakuha, mababa yung draft ranking ng ROS. So by the time na umabot na sa kanilang turn, baka nakuha na dito sa top ng mga top teams yung mga big men na available. So ang pwedeng gawin ng ROS, i-trade nila yung 2 nilang draft pick o kaya isa doon sa draft pick plus isang player kapalit ng mas mataas na draft position. Dahil kapag yan ginawa ng ROS, mas malaki chance na makakakuha sila ng sentro. Hanggang sa ngayon kasi hindi pa maliwanag kung kailan makababalik itong si Bob Belga sa paglalaro. At itong si Luis Villegas, ang alam natin, hindi na naman yan maglalaro dito sa darating na season dahil sa kanyang mga samot-saring injury. Kaya medyo sabihin natin kulang talaga sa big men. Sayang dahil kung healthy itong si Bob Belga at si Luis Villegas, malaki ng frontcourt ng Rain or Shine dahil nandyan na itong si Kit Datu na naglalaro at si Santi Santillan. Ngayon dahil nga wala itong si Bob Belga at itong si Luis Villegas, nagkulang na naman sila sa big men at nagre-rely sila dito kay Kit Datu, kay Santillan at kay Kaylan Tiongson bilang mga forward center nila. Medyo undersized ulit ang Rain or Shine so kinakailangan talaga nilang kumuha ng sentro. Ngayon, nandito na lang niya sa strategy ni Coach Yeng Giao kung paano niya mapagpapalit yung kanyang mga draft picks para makakuha ng mas mataas na ranking dito sa darating na PBA draft. Medyo maraming adjustments na kailangan gawin si Coach Yeng pero asahan natin na medyo magkakaroon din syempre ng mga strategic planning itong management ng Rain or Shine para masiguro na hindi sila mapag-iiwanan pagdating dito sa pagkuha ng mga top talents, mga top big men at stretch 4 dito sa darating na bagong season ng PBA. Binabati muna natin si Katsakino Ducusin, Malyari Mascareñas, si Dalmacio de Guzman, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Michael D, si Dexter Domer, si Enju, Ireneo Salangsang, at lahat ng ating mga regular na taga-subaybay.